Hindi bababa sa 6 na tao ang kumpirmadong nasawi habang 800,000 residente sa Southwest China ang inilikas ng mga rescuers. Matapos malubog sa baha ang ilang lugar dulot ng masamang panahon. Ayon sa local flood control authorities, ito na ang pinakamalalang kaso ng pagbahang naranasan nila sa loob ng 5 dekada. Bukod sa mga kalye na hindi madaanan, nasira rin ang ilang mga infrastruktura. Sa ngayon, nagsimula na rin ang pamamahagi ng kanilang pamahalaan ng mga tulong sa mga apektadong mamamayan. Tagumpay ang Ecuadorian authorities sa pagtugi sa kanilang most wanted gang leader na si Jose Adolfo Masha o alias Fito, matapos itong makataka sa Guayaquil Regional Prison noong 2024. Ayon sa otoridad, inabot ng 10 oras ang paghalughog sa hideout ni Fito sa lungsod ng Manta. Nagtago si Fito sa isang butas sa ilalim ng kitchen counter ng isang bahay malapit sa fishing port. Nabatid na kabi-kabilang mga gang-related violence ang kinasangkutan ng suspect mula sa nakalipas na mga taon. Naharap si Fito sa patong-patong na kaso kaugnay ng gang-related violence at illegal na pagpupuslit ng cocaine at armas. Sa Amerika, trending ngayon, lalo na sa fashion industry, ang pagre-retiro ni Anna Wintour bilang editor-in-chief ng tinaguriang Fashion Bible na Vogue magazine. Ito'y matapos ang halos 4 na dekada. Ayon sa ulat, ongoing na ang paghahanap ng Vogue sa magiging kapalit ni Wintour. Gayunpaman, hindi naman siya tuluyang mawawala sa nasabing kumpanya dahil mananatili pa rin siya bilang Vogue Global Editorial Director at Chief Content Officer ng Condé Nast na siya ring may hawak ng GQ, Vanity Fair at Glamour. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.